Marami pong issue dito sa ating bayan na kailangan pong harapin ng ngayon ay mayorya. Dati po kasi kaming minorya, hindi namin masyadong maharap yung mga issue na yan sapagkat hindi po kami yung mayorya. Kasi mahalaga po yung ikaw ang mayorya. Kaya po itong pagkakataon na ito, kung ano man po yung sinasabi ng minorya ngayon, na kami po ay nag-aantala, hindi po. Hindi po totoo yun. Hindi po kami nag-aantala. Katunayan, nakita nyo naman po, ini-issue nila yung pag-convene ng impeachment. Nakita nyo po, yan po ang unang-unang business na ginawa ng ating bagong Senate President. Opo. Senator, dito po sa bahagi po ng majority, marami kasi mga balita ngayon na kesyo magkakaroon ng palitan ngayong araw na ito. Meron ding mga balita na meron dang pinipressure ng mga miyembro ng majority para umanib dito sa kabila. Sa inyo po, meron po ba kayong alam na may mga kasamahan kayo sa majority na may ganyan po na nape-pressure po or pinipressure? Maraming mga sirkumstansya po, Senador? Ako po kasi ay bago lang po akong senador, ano? At ako po ay sa totoo lang po, hindi po ako nakikialam diyan sa pagpapalit ng liderato. Dahil ako po ay walang ka-interest sa mga komite na alam kong big time na mga komite. Kaya ako po ay hindi nakikisama diyan sa mga anong mga pressure na yan. At lalo na po, no? Isang bagay lang po lagi ako, partido. Kung ano ang sinabi ng PDP, yan po ang mangyayari at yun ang susundin ko. Ngayon, kung meron po yung mga pinipressure, yan po ay sinabi na kanina ni SP, ni Senate President Alan Peter Cayetano, dahil siya po ang unang nakakaalam dyan kung sino yung mga kasama naming nape-pressure. At sabi nga po niya, read between the lines. So siguro po pinakamagandang mangyari po diyan ay makapagpahayag si Senator Alan Peter Cayetano, ang aming SP, kung sino po yung mga sinasabing nape-pressure. Kasi kung pressure po ang pinag-uusapan, walang pinakamatinding tumanggap lahat ng pressure kundi si Senator Bato de la Rosa. No? Wala po siguro makakapantay na sa ginawang pagsulpot ni Senator Bato diyan sa Senado. Kung ikukumpara po lahat ng pressure, siguro yan na po ang pinakamatinding pressure. Opo, kunin ko lang po yung opinion ninyo dahil lumabas din ngayong araw na ito yung balita. Though ano pa ito galing pa ito sa DOJ na pinasasampahan nila sa ombudsman. Hindi pa talaga yung galing sa ombudsman, pasasampa doon sa Sandigan Bayan. Pero ipinakalat na agad nila, nag-press conference pa. Kaugnay nga po doon sa kasamahan nyo po na si Senador Jinggoy Estrada. Sa tingin nyo po, ito po ba ay nataon lang or itinaon, Senador? Matinding coincidence po yan. Na eksakto, eksakto sa panahon na ito. Siyempre po, hindi natin maaalis na makapagbigay ng maraming kulay yan. Dahil masyado naman po yung timing. No po. Siyempre, ako naman po hindi ko alam ang mga istorya niyan. Pero pagka tiningnan mo ng talagang point blank, parang masyado yung eksakto yung timing po. Opo. Bago lang si partner MJ, dito po sa panibagong set ng mga chairman, no, yung iba na-retain, yung iba bago ulit na kanilang sa chairmanships po. Ano po yung inaasahan nyo po? Meron ding inaantay, lalo na yung sa Senate Blue Ribbon Committee dahil maraming excited po sa mga dapat imbestigan, lalo na sa issue ng corruption po, Senador. Ako po naman ay siyempre yan po ay very interesting yan. Dahil alam nyo naman ako po mulat noon pa. Gustong-gusto ko na yung mga parliamentary debate. Siyempre po, ako po ay tagahanga din naman ni Senator Pampilo Lacson. Ginawa ko nga po yung pelikula niyan, 10,000 hours. Saludo din po tayo dyan.
Siyempre ngayon naman po umuugong-ugong na ito'y babalik na naman kay Senator Rodante Marcoleta. So magkakaroon na naman po ng panibagong debate yan. Yan pong mga ganyan debate, matuwa po tayo diyan. Yan po tanggapin natin yan ng maluwalhati. Hindi po yan nagpapatagal. Yan po ang demokrasya. Kapag ka nakikita nyo po na ang inyong Senado ay hindi walang kutsabahan, ibig sabihin, buhay ang demokrasya. Kaya ako po, inaasahan ko po na magiging makulay itong Blue Ribbon. Sapagkat siyempre po, maririnig na naman natin yung boses ni, kung siya nga po, hindi ko pa po alam, si Senator Rodante Marcoleta o mananatili po yan kay Senator Pampilo Lacson. Opo, Sen, gaano kahalaga? Kasi kung ating pong pagbabasihan ng komento po ng taong bayan, they are very, very calling the Senate na ipagpatuloy po yung flood control probe. Kayo po, sir, bilang nasa frontline ng pagbabalangkas ng mga panukala at pag-iimbestiga po dyan sa mataas na kapulungan, gaano po kahalaga na matuldukan po at matunto natin kung sino po ang mastermind ng flood control anomaly? Ay, yan po ay wala naman pong kumukontra dyan. Maging si Senator Marcoleta o si Senator Lacson, maging si SP Soto, maging si SP Alan Peter Cayetano, maging si SP Mig Subirian, maging si SP Chis Escudero, lahat po yan ang gusto ay talagang maipagpatuloy ang pag-iimbestiga po sa flood control dahil kailan lamang po ay bumaha na naman ang buong Maynila. Yan po ay hindi na po yan kasi makakalimutan ng ating mga kababayan dahil nasa harap po nila yung problema eh. Nasa harap nila ang ganap. Kaya naniniwala po tayo na kahit na sino po ang mamuno gayon dyan sa Blue Ribbon, magpapatuloy po ang pagdinig po dyan. Opo, kasi pagbabasihan mo, Senator, yung komento po ng inyo pong mga supporters at ng netizens, para bagang nakukulangan sila doon sa flood control probe sa pamumuno po ni Senator Ping Lacson. Bitin daw eh. Inaasahan naman po natin yun kasi siyempre nasa minorya po tayo. Mm-mm. Lahat talaga ng gagawin ng mayorya ay pupunahin po natin. Siyempre ganyan po talaga. Opo, yan po ang demokrasya sa atin. Ngayon naman po, siyempre kahit sino naman po sa mayorya ngayon, ang uupo dyan sa Blue Ribbon, ang minorya din po ngayon. Siyempre, gagawa din po ng mga pagpuna. Kaya maganda po ito. Abangan po natin ito, mga mahal kong kababayan, sapagkat umaandar ang demokrasya sa Senado.